Pasensya na at napaghintay ka namin Yongchan, sambit ni Ren kay Haiwano. At sabay na sinabi ni Haiwano, ayos lang, habang nagkukunwari na hindi niya alam ang mga plano nila sa kanyang at sa katotohanan, alam na ni Haiwano ang kanilang mga binabalak na patayin siya at nagsimula siyang magpanggap na wala siyang kaalaman upang maisigawa rin niya ang kanyang sariling plano. At sabay dagdag sinabi ni Ren, pupunta na kami para kalabanin ang boss, sasama ka ba sa amin? Ang boss, ewan ko, baka wala akong maitulong at baka maging pabigat lang ako sa inyo, sagot ni Haiwano. Pabigat? Kalokohan yan. Ang galing ng mga atake mo, pagbubulo ni Ren kay Haiwano para maisagawa ang kanila plano, at nakakainis at huwag mong subukang umiwas ngayon, sambit ni Ren at sabay biniro niya si Haiwano nang. At hindi kami makararating dito nang wala ka, Yongchen, dapat subukan mo ang boss habang nandito ka. Haha, kung ganoon sige na nga, sagot ni Haiwano, sige. Manatili tayo sa kasalukuyang porma sayo natin, ayos ba yun, sambit ni Ren. Oo sige, sambit din ni Haiwano at sabay dagdag niya sinabi, sige, tutulungan ko kayong mag-level up. At sabay sabi ni Cal sa kanyang isip, aba, ang kapal ng mukha mo, maghintay ka lang, papatayin kita sa lalong madaling panahon. At pagkalipas ng ilang minuto, makikita na kaharap ng Ayla ang kinatatakutang boss ng mga Dark Elf, at gaya ng kanilang napagkasunduan, na sina Cal at Crow ang haharap sa Dark Elf Chief, at agad na umatake ang Dark Elf Chief sa kanila, ngunit matagumpay itong nasangga nila Cal at Crow, subalit hindi pa natapos ang pag-atake ng Dark Elf Chief dahil sinundan niya agad ang kanyang pag-atake patungo kay Cal. At sa bilis ng galaw ng Dark Elf Chief, hindi na nakaiwas si Cal at buong-buo niyang itong nasalo at ang matinding pag-atake ng Dark Elf Chief, at napatilapon siya ng malayo, labis na malaki ang kanyang natamo pag-atake sa Dark Elf Chief. Habang namamalipit siya sa sakit, nanunuya ang Dark Elf Chief sa kanyang at dagdag niya sinabi, yan na ba ang lahat ng makakaya mo, mandirigma, tao? Kung pumasok kayo sa Black Forest para subukin ang inyong lakas bilang mga mandirigma, dapat may taglay kayong tamang lakas. Ngunit parang hindi pa kayo handa, sambit ng Dark Elf Chief. At sa kabila ng sakit na tinamong ni Cal, napasabi siya sa kanyang isip, alam kong naka-low level na kagamitan lang kami, pero kahit hindi ganun ang kaso, mahihirapan pa rin kaming talunin ang Dark Elf Chief na ito, at kailan niya ibibigay ang signal. At naalala niya ang kanila pinag-usapan kanina na mula sa ligtas na distansya, sambit ni Ren, at malamang magla-level up na naman ang mga kasanayan niya habang naglalaban sa boss raid. Iyon ang pagkakataon natin. At kapag nagbigay na si Basil ng signal gamit ang kanyang buff, papakawalan ko ang paralyzing arrow, sabi ni Ren, doon na kayo umatake ng sabay-sabay. Okay. Tugon ni Crow na may kumpiyansa, hindi mo naman siguro plano na patayin siya ng isang atake, di ba, tanong ni Cal kay Ren. At kapag naparalisa na ang mayabang na yon, gusto ko munang magpakasaya, sagot ni Cal, may nakakalokong ngiti sa labi. At alright, na-cool down na lahat ng skills ko, sigaw ni Haiwano, puno ng sigasig. Oras na para gawin ang ating plano, sabi ni Ren kay Basil. Okay. Tugon ni Basil, binigay na nga niya ang hudyat gamit ang kanyang buff kay Cal at Crow, at napangiti silang dalawa dahil natanggap na nila ang hudyat, at makikita ring napapasugod si Haiwano, at hinanda na ni Ren ang kanyang palaso para atakihin si Haiwano, subalit sumulpot si Teng Yi sa kanyang likod, habang abala si Ren sa pagtatarget kay Haiwano, kiniliti siya ni Teng Yi kaya nabitawan niya ang kanyang palaso na hindi niya sinasadya. At makikita si Cal na may masamang binabalak kay Haiwano, at sabay sabi niya napakabukas ng depensa niya. Ngayon, paano ko kaya siya papatayin para maging masaya ako, at naputol ang kanyang iniisip ng may. Bigla na lamang may tumamang palaso sa kanyang likod at napalingon siya kay Ren at napalugmok, nagsuka ng dugo, at sinabihan din ni Crow si Ren, bakit niya inatake si Cal, at napalingon din si Haiwano dahil sa ingay nila. Hindi ko kasalanan nitong ang Hangul na bear ang sumagabal, sagot ni Ren. Agad namang nagsalita si Teng Yi at sabay sabi, hindi ako Hangul na bear, ang pangalan ko ay Teng Yi. Pasensya na, si Teng Yi ay medyo pasaway, sabi ni Haiwano. At makikita nang hihina si Cal matapos siyang atakihin ni Ren nang hindi sinasadya, kahit na naghihingalo, siya ang bukang bibig niya, pare, at papatayin kita. At napasigaw si Crow at sabay sabi, ano bang nangyayari dito, at hindi niya napansin na nasa likod na niya ang Dark Elf Chief. Habang nag-aaway sina Ren at Teng Yi, nagawa pa rin ni Ren na pagsabihan si Crow na mag-ingat at tumingin sa likod niya.
At napatingin din si Haiwano sa likod ni Crow at makikita na hinawakan ng Dark Elf Chief ang leeg ni Crow at pumalag si Crow para bitawan siya pero baliwala ang kanyang ginagawa at nahihirapan na siyang makahinga. At nagsalita ang Dark Elf Chief at sabay sabi ang mga mahihina tulad mo ay hindi dapat nagpapabeya at mabuhay pa. Biglang sumugod si Haiwano patungo sa Dark Elf Chief at sumigaw, bitawan mo si Crow. At napatingin ang Dark Elf Chief sa kanya. Pati na rin si Crow pero pagkalapit ni Haiwano, iba ang kanyang inatake, hindi ang Dark Elf Chief kundi si Crow ang sinaksak niya at napasigaw si Crow sa sobrang sakit at tinanong niya si Haiwano kung bakit niya nagawa ito at ang sagot ni Haiwano, critical skill, backstabbing. At napasigaw sina Ren at Bessel sa ginawa ni Haiwano kay Crow, at sinabi ni Ren, anong ginagawa mo at sa isip niya, baka nalaman na ni Haiwano ang ating balak sa kanya. At sumagot si Haiwano, kapag sinusubukan mong saksakin ang isang tao sa likod, dapat alam mo na pwede itong bumalik sa'yo. At nasa likod nila ang Dark Elf Chief, nalilito at natutulala. At galit na galit si Ren, at sabay sabi sinaksak sa likod, wala kaming ginawang ganon sa'yo. At manghang-mangha at tuwang-tuwa si Teng Yi, at sabay sabi niya patayin na natin sila Master habang hinaharap natin ang Dark Elf Chief at pwede nating sabihin na aksidente lang ito at magkunwari tayong nanapatay sila ng Dark Elf Chief Master. Lalong nagalit si Ren sa mga narinig niya at sabay sabi, paano mo nagawa yan sa amin, akala namin kasama ka namin, pero ikaw pala ang traidor. Sa kanyang galit, napagtanto ni Ren na hindi si Haiwano ang nahulog sa kanilang patibong, kundi sila ang nahulog sa patibong ni Haiwano. Naisip niya ang mga plano nila na akala nila'y perpekto, ngunit ngayon ay malinaw na ginamit lang sila ni Haiwano para sa kanyang sariling layunin. Ang buong oras na akala namin, kontrolado namin ang sitwasyon, sambit ni Ren, ikaw pala ang nagmamanyobra sa amin. Hindi ako makapaniwala na napakatanga namin para mahulog sa patibong mo. Nakita ni Ren ang ngiti sa labi ni Haiwano, isang ngiti ng tagumpay at panlilinlang. Hindi niyo ba napansin? Tanong ni Haiwano. Lahat ng kilos ko, lahat ng galaw ko, ay planado. Habang abala kayo sa paghahanda ng patibong para sa akin, matagal na akong naghahanda para dito. At ngayon, kayo ang nasa sitwasyon na hindi nyo inaasahan. Naghanda si Ren para atakihin si Haiwano, ngunit parang laro lang ito kay Haiwano, madali niyang naiiwasan ang bawat pag-atake. Sa bawat galaw ni Ren, tila alam na ni Haiwano kung saan siya susunod na tatama. Madaling malaman kung saan papunta ang mga pag-atake mo. Ang dali mong basahin, sabi ni Haiwano na may kumpiyansang ngiti. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, tila nararamdaman nilang mas malala pa ang darating at nang papalapit na si Haiwano, at sa bawat hakbang niya, ramdam nila ang lumalalang tensyon. Hindi lang ito dahil sa kapangyarihan ni Haiwano, kundi sa kasindak-sindak na presensya ng Dark Elf Chief na tahimik na nagmamasid. Sa isang kamay ng Dark Elf Chief, may hawak siyang piraso ng palaso, tila naghihintay ng tamang pagkakataon para ito'y gamitin at nakahandusay si Cal sa tabi ng Dark Elf Chief, dumadaing sa kanyang kahinaan, kung makakatayo lang ako, kayang-kaya kong patayin ang hanggal na si Haiwano at napalingon ng Dark Elf Chief kay Cal, at sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ito ng ulo. Sa kalmadong boses, sinabi ng Dark Elf Chief, ang mga talunan ay dapat manahimik at mamatay. Habang naglalaban sina Haiwano at ang dalawang kaaway, pinagmamasdan sila ng Dark Elf Chief na may kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang taong yun ay mukhang mas masaya panuurin, wika niya, matapos patayin ni Haiwano ang dalawa. Mabilis niyang binuksan ang kanyang status window, sana lahat ito ay na-record ng maayos, sabi niya, mas mataas man ang level nila kaysa sa akin, pero napakasama ng kanilang mga kakayahan, hindi manunood ang mga tao sa stream kung masyadong mahina ang mga kalaban ko. Pero dapat sapat na ang pag-arte, siguradong magiging maganda at nakakatawa ang video kapag tapos na. Ngayong kumpleto na ang kwento, kung makakahanap lang ako ng kalaban na mapapakita ko ang aking mga kasanayan, magiging mas kapana-panabik ito, mas maganda kung may makakalaban ako na may parehong antas ng husay, para mapakita ko talaga ang buong potensyal ko, makikita ng lahat kung gaano ako kahusay, at magiging mas kapana-panabik ang video. Sana makahanap ako ng tamang kalaban para maipakita ko ang lahat ng aking natutunan at talagang mag-enjoy ang mga manunood. At habang iniisip niya ito, biglang tinanong siya ng Dark Elf Chief ng tapos ka na ba, tao sa ginagawa mo. Bigla siyang tumayo at sinabing, ang makipaglaban sa isang malakas ay laging kasiyahan. Tumawa siya ng konti,
habang naghahanda na sa laban. At sabay sabi ni Haiwano, para sa secondary title ng video, Level 20 Player Slaughtering a Dark Elf Chief, ang bagay, nakangiti siyang nagmungkahi, tila alam na magiging viral ang kanilang video. At sabay silang umatake sa isa't isa, bawat isa'y naglalabas ng kanilang buong lakas, bago pa man magkasalpukan ang kanilang mga armas. Lumipat ang eksena kay Yongchan na seryosong kinakausap si Haiwano at ano kaya ang naging resulta ng kanilang madugong laban. At sabi ni Yongchan pagkatapos ng laban, swerte mo talaga. Paano mo nga ba sila nakilala? Tanong niya, at halata sa kanyang mukha ang malalim na paghanga. At ang mga items na nakuha ko mula sa mga PKs at boss raid rewards ay marami akong nakuha ngayon. Sabi ni Haiwano, pinapakita ang mga item na nakalap niya. At maraming items ang nahulog na mga yun dahil sa murderer penalty. Mukhang magiging astig ang video, kailangan lang natin ng tamang editor, at maipapalabas na natin ito sa feed, dagdag pa niya, puno ng kasiyahan at kisab-ikan sa magiging resulta. Oh, para sa streaming? Tanong ni Haiwano, na tila naguguluhan pa rin. Marahil, sabi ni Yongchan, na may ngiti sa labi, ano, kaugnay ito sa akin kaya bakit hindi ko pwedeng malaman? Tanong ni Haiwano, na may bahagyang inis sa boses. Sabay sabi ni Yongchan, malalaman mo rin sa tamang panahon, tila nagbibiro, pero may laman ang sinabi niya. At makikita ang printer na may nakaprint at nakalagay dito, The Make Kang Hyun Woo A Star Project, The Return to 1%, habang nagpiprint ito, nagningning ang mga mata ni Haiwano, puno ng pag-asa at kisab-ikan. At pagkatapos nila mag-usap ni Haiwano, makikita na may ginagawa siya sa kanyang computer at sabay sabi, makakahanap din ako ng magaling na video editor. Ang taong ito ay hindi sapat ang kakayahan at nahihirapan akong makontak siya. Dapat ba akong mag-alok ng mas mataas na presyo? Nakuha ni Haiwano ang isang mahusay na video. Kaya ang kailangan lang natin ay isang bihasang editor upang gawing hot ito. Tama, nakalimutan ko ang tungkol sa taong ito. Nahanap na natin ang ating bihasang editor. Nasi, LS Moves, espesyalidad, Arena Video Editing. At ang karanasan, nanalo ng Most A World Videos of the Month Award, at A World Creator of the Year. Medyo mahal ang kanyang presyo, pero ang kalidad ng kanyang trabaho ay napakaganda. Si LS ay isang video editor na tinatawag na The Hand of Mind sa mga A World Creator. Ang kanyang pagpili ng background music ay perpekto, at ang kanyang editing ay napaka-precise hanggang sa frame. Ang kanyang kasanayan sa color correction ay nakakuha rin ng pansin ng maraming manonood. Tinatawag ng mga tao sa A World Creator Space si Ellis na ang maestro ng video editing, at makikita si Ellis na tumitingin ng mga video na pinapadala nila sa kanya para i-edit niya ito sabay sabi niya ito ay walang kwenta, pati na rin ito. Paano siya naging sobrang pangit sa paggawa ng content? Sobrang sama ng kanyang video, ang ginawa lang niya ay bumili ng mga item gamit ang pera nila. At lahat ito ay basura, at nararapat na burahin. Biglang napansin niya si Yongchan na nag-message sa kanya at sabay sabi ni Yongchan, gusto kitang kausapin para sa video editing. At sabay sabi niya, Yongchan, siya yung lalaking ipinakilala sa akin ni Michael noong nakaraang beses. At pinanood niya ang pinadala ni Yongchan na video sa kanya at namangha siya sa ganda at galing ng nasa video at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. At napasabi siya ang paraan ng kanyang paglalaro ng laro ay nagpapaalala sa akin kay Melee God, hindi lang nakakatuwa ang kwento ng kanyang pagtalbog sa mga pukpok, kundi pati na rin ang kanyang paraan ng pakikipaglaban sa pinuno ng mga Dark Elf na nagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan. Lahat ng aspeto ng video na ito ay napaka-perpekto. At bigla akong naramdaman ang matinding kagustuhang mag-edit. At mula ngayon, ako na ang pinakamalaking tagahanga ng taong ito, hindi ko magagawang hindi siya ikawin sa pangunahing pahina ng anumang paraan. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan at ang kanyang husay at dedikasyon sa larong ito ay talagang nakakabilib at nakaka-inspire. At lumipat ang eksena kay Haiwano na tila kinikilabutan. Anong problema, Master? Tanong ni Teng Yi. Naramdaman ko ang biglang ginaw na damaloy sa likod ko. Sagot ni Haiwano. Hindi mo ba iniisip na may mga kaaway na nagtatago malapit dito? Bigla siyang may inilabas na isang libro mula sa kanyang screen window. Ano ito? Tanong ni Teng Yi. Ito ay isang bagay na ibinaba ng Parkers bilang penalty nila, sambit ni Haiwano.
At ang libro ay isang rare libro ng kasanayan, antas, bihira. Epekto, makakatanggap ka ng random na bihirang antas na kasanayan pagkatapos ay activate. Maaari ko itong ibenta sa mataas na halaga ngunit sa kabilang banda maaari rin akong makakuha ng napakagandang kasanayan kapag ginamit ko ito. Teng ay nagtatanong ako kung dapat ko itong ibenta o gamitin, ano ang dapat kong gawin, ano ang gagawin mo pagkatapos mong ibenta ang libro, Master? Kung gayon bakit mo ibebenta ang libro sa unang lugar? Napakalaki ba ng utang mo, Master? Hindi naman talaga. Teng-i sa katunayan, may sapat na akong pera mula sa pagbebenta ng ibang mga bagay na nakuha ko mula sa mga Parkers, hindi ko talaga kailangan ibenta ito, hindi naman ito ginastos ko ng aking sariling pera, walang mawawala kung susubukan ko. Iyan nga ang punto ko, Master, kung wala ka naman talagang mawawala, bakit mo pa ibebenta ang libro? Malay mo, ang kasanayang makukuha mo ay maging susi sa tagumpay mo sa mga susunod na laban o pakikipagsapalaran. Bukod dito, bihira ang mga ganitong pagkakataon, hindi araw-araw na makakakuha ka ng bihirang libro ng kasanayan. Tama ka, Teng-i, sa bawat laban at pagsubok na aking hinaharap, mahalaga ang bawat kasanayan na aking natutunan. Maaaring ito na ang pagkakataon kung makuha ang isang kasanayang magdadala sa akin ng malaking kalamangan. At kung sakali mang hindi ko magustuhan ang kasanayan, maaari ko pa rin itong pag-aralan at gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Kaya sa tingin ko, mas mabuti nga na gamitin ko na lamang ang libro, ang pagkuha ng random na bihirang kasanayan ay maaaring maging malaking tulong sa akin sa hinaharap, ang pag-asang makakuha ng isang natatanging kasanayan ay mas mahalaga kaysa sa mataas na halagang makukuha ko kung ibebenta ko ito. Teng-i, nagpapasalamat ako sa iyong payo, sa dami ng iyong naranasan at natutunan, alam kong ang iyong mungkahi ay para sa aking ikabubuti, kaya't gagamitin ko na ang bihirang libro ng kasanayan, sana'y makuha ko ang kasanayang magbibigay sa akin ng kalamangan sa mga darating na laban. Master, natutuwa akong makatulong, lagi akong narito upang gabayan ka. Sana'y magtagumpay ka sa iyong landas at magamit mo ng husto ang kasanayang iyong makukuha. Salamat, Teng-i, tara na at subukan na natin ang bihirang libro ng kasanayan. At pagbuklat niya sa bihirang libro ng random na kasanayan, natanggap niya ang isang bagong kasanayan. Blow for blow, isang malakas na tira, uri, pasibo. Antas, bihira antas ng kasanayan, F, mababawasan mo ng 10% ang armor ng iyong kalaban. 10% na penetrasyon sa armor, sambit ni Haiwano, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakuha. Ito ay kahanga-hanga, masaya ako na ginamit ko ang libro, ang kanyang mukha ay puno ng tuwa at kasiyahan. Hinarap niya si Teng-i, ang kanyang tapat na kasama, at biglang binuhat ito, ikaw ang aking maswerte. Teng-i, nagsimula siyang magpaikot-ikot, hindi mapigilan ang kanyang saya, habang ginagawa ito, si Teng-i ay nagsimulang magreklamo. Ibaba mo ako, Master, tumili si Teng-i habang patuloy pa rin ang pag-ikot ni Haiwano. Ikaw talagang Master, dagdag pa ni Teng-i, ngunit ang tono nito ay puno ng pagmamahal at katuwaan. Ilang araw pagkatapos ng masayang tagpong iyon, ang video ni Haiwano ay in-upload sa A-World. Ang video ay mabilis na nag-viral, na nagdulot ng ingay sa komunidad ng mga manlalaro. Nakita nila kung paano natalo ni Haiwano ang mga Parkers at ang Dark Elf Chief, at kung gaano siya kagaling sa pakikipaglaban at kahusay sa paggamit ng kanyang mga kasanayan. At oo, totoo nga, sobrang bilis talaga ng pag-viral ng video na ini-upload ni Haiwano. Nakita ni Yongchan ang mga komento sa video at nasabi niya. Ang daming bumabati sa bilis ng pagtaas ng views, talagang sumikat agad. Ang video talaga ay pinag-usapan ng mga manlalaro, lalo na ng mga naranpike ng mga Parkers kahit na mababa pa ang kanilang antas, kitang-kita talaga ang husay ni Haiwano sa paglalaro. Napakahusay talaga ng pag-e-edit ni LS Movies sa mga ganitong klase ng video, napaka-smooth at engaging ng flow ng video, kaya naman napakadali nitong mapanood at mahulog ang loob ng mga viewers. Dahil sa napakababang singil niya sa atin, mukhang totoong napabilib siya sa laro ni Haiwano. Talagang maganda kung may share ko rin ito sa aking channel para mas marami pang makakita. At lumipat ang eksena sa isang guild at makikita ang isang lalaki na pinapanood ang isang video, napabuntong hininga siya at napasabi ang video ng isang player na niloloko ang mga Parkers, tinitira niya ng patalikod ang mga Parkers, kawili-wiling kwento ito.
Ang pangalan ng lalaki ay si Kale at siya ang team leader ng Nick Management Sales Team. Hindi pa tapos ang video. Sa kanyang pinapanood, makikita na naglalaban sina Haiwano at ang Dark Elf Chief sa gitna ng kagubatan. Mabilis at maliksi si Haiwano, na madali lamang naiiwasan ang mababangas na pag-atake ng Dark Elf Chief. Sa bawat hakbang at bawat galaw, kitang-kita ang kasanayan ni Haiwano sa pag-iwas at pagtanggap ng tamang posisyon. Sa isang iglap, umatake si Haiwano ng mabilis na strike na tumama sa likod ng Dark Elf Chief, napasigaw ito sa sakit at galit, kaya nagpakawala ng sunod-sunod na mabibilis at mabibigat na pag-atake, ngunit handa si Haiwano, matalas ang kanyang mga mata at matulin ang kanyang mga paa, ang bawat galaw ng Dark Elf Chief ay naiwasan niya ng husto, tila ba alam niya kung saan papasok ang susunod na strike bago pa man ito mangyari. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng maliit na butas sa depensa ng Dark Elf Chief, sinamantala ito ni Haiwano at nagpakawala ng isang malakas na atake na tumama sa braso ng Dark Elf Chief, dahilan upang mapahinto ito ng sandali, at napasabi si Kale ng